Comparison ng big bone at hindi big bone, yan ang gustong ipa-discuss ni Sir Prince CJ Cruzada. Big bone, hindi big bone sa mga purebred dogs, yung mga nag-dog show, yung mga mahilig tumingin ng asong magaganda. Ayan, tinitingnan nila kung big bone ba or hindi big bone. For example, no, may mga German Shepherds na sinasabing big bone, talagang makikita nyo naman talaga makakapal yung mga braso niya, mga hita niya makakapal, at meron din mga German Shepherds na parang maninipis yung mga legs nila. So hindi lang naman bones ang nagpapalaki ng mga legs, kundi pati yung mga muscles nun, yung mga tendons and ligaments doon sa loob. May mga iba-ibang tissues yan. Pati na rin yung balahibo. Kung makapal ang balahibo, ang tingin mo ay makapal yung mismong mga legs, pero maaaring pagka-shave off mo na yung balahibo, makita mo, ang payat pala niya. So, yung pagiging big bone or hindi, in general, is about genetics. Kung ang aso ay anak ng dalawang mga asong mga malalaki ang mga buto at mga bias, definitely, merong malaking advantage yung puppy na pinanganak sa dalawang asong malalaki ang mga braso, mga hita. So, yung mga asong malalaki rin naman ang hita ang parents, baka naman may lumabas ng mga puppies na hindi big bone dahil sa grandparents, meron palang isa or dalawa na hindi naman big ang bones. So, genetics po lahat yan. Maaring lumitaw doon sa puppy ang hindi mo makikita doon sa parents. Okay, so number 1 is genetics. Number 2 is, of course, nutritional. Alam niyo ba ang mga buto? Hindi lang yan puro calcium. It is 50% yung lattice niya, yung mga buto. Protein po yan. Tapos nakakalcify na lang yung protein niya. Tingnan niyo yung mga puppies, no? Puro cartilage po yan. Bago po mag-calcify at the age of 1 year. Ayan, pati mga both plates nakakalcify na rin. So hindi na siya tatangkad after 1 year. And yung paglapad ng buto, maaring up to mga 2 years, makikita nyo pa rin, lalapad pa rin yung mga buto ng mga aso, lalo na yung mga large breed dogs. Pero kapag ka mga 1-year-old at hindi naman big bone yung itsura ng aso, medyo mahirapan na kayo magpalapad niya. Of course, SDN42 ang the best ipakain sa mga dogs natin kung gusto nyo talaga na makuha niya yung potential ng pagiging malaki ang buto. Kasi pag mahina ang nutrition nung aso ninyo, lalo na pag puppy pa lang yan, no? From the age of 3 weeks old, pinapakain na namin ng SDN42 at hanggang dumating ng 1-year-old, makikita niyo talaga, makukuha niya talaga yung potential. Pero pag papakainin niyo yung mga less than 30% protein, may mga nagpapakain, no? Nasa 21%, hindi po niya makukuha yung potential niya. Kung maging big bone man yan, ay kung pinakain niyo sana ng SDN42, mas big bone pa sana yan. Nakasalalay sa magandang nutrition, yung pagdevelop ng mga aso po. Kaya kung may tuta kayo, gusto nyo talaga maabot talaga yung potential niya, wala po akong ibang maisa-suggest sa inyo, marerekomenda kundi SDN42. Either yung original SDN42 or yung SDN42 beef. Wala po kayong best bet dyan. Alam niyo, kahit pakainin nyo ng mga supplements, pakainin nyo ng mga buto-buto at mga mass gainer at kung ano-anong mga growth stimulants, mga growth factors, hindi po yan magiging big bone. Kung number 1, yung genetics niya ay hindi naman siya para maging big bone. Number 2 ay kung yung dog food niya, yung mismong main food niya, ay hindi naman good quality. O, yung iba dyan, inahaluan pa ng mga kanin, yung dog food na malabnaw na nga yung mga dog food na binibili nila, tapos lalagyan pa ng kanin. Ano pong maaasahan natin? Pag laki nung tuta or nung aso ay sayang yung genetics kung hindi rin natin isusustain ng good nutrition. SDN42 po yan. Hindi nyo na kailangan magbigay ng kahit ano pa mga supplement. Kung naka SDN42, minaximize na po natin yan. Dinevelop po natin yung SDN42 for our own dogs sa Manalo Canine. We had 400 dogs, mostly mga working dogs. Sa mga working dogs po, whether big bone or not big bone, hindi po masyadong importante yan. Ang importante, yung performance nila, yung talino ng aso, yung drives ng aso, yung nerves ng aso, kung gun-shy ba siya or hindi. And of course, yung overall health ng aso. Big bone or hindi, wala namang problema. Pero of course, kapag maganda itsura ng aso, talagang, di ba, makakapal yung mga buto,
it's a plus factor, pero it's a consideration that is lower down sa list. Of course, meron din kami mga dogs na mga naging mga top dogs namin na mga hindi big bone, may mga top dogs din kami, mga big boned. Pero in general, no, yung mga medyo swabe lang, tama lang yung kapal ng mga buto nila, yan yung mabibilis tumakbo, yan yung mabibilis na mag-react. O meron kaming aso dati, ang pangalan si Tarsier, tsaka yung tatay niya si Conan, binigay sa akin ng kaibigan ko si Sir Bobet Atendido. Ayan, kasama sa training groups namin ng mga early 2000s pa yon. Binigay niya sa akin 2 aso. Ang ninipis ng mga buto nun, parang mga aska lang, mga Belgian Malinois. Pero wala pa akong nakita or nakikita pa so far ng mga asong kasing bibilis nung mga aso na yon, si Tarsier at si Conan. Pero sobrang ninipis ng mga buto ng mga yon. Pero matitibay yon. Ang nangyari lang kay Conan one time, parang pinapanik yata ni Bobet sa mataas na pader, tapos pagbagsak na pilayan. I don't know if it has something to do with the pagiging manipis ng buto niya or what, pero maybe it's just a coincidence. Si Logan, makapal yung mga buto niya kasi ang laki ng buto ng tatay niyan, si Andy, and yung nanay niya, from Snapwiz ni Sir Al Rianto, naturally malalaki mga aso yan, makakapal mga buto, pero not always. So whether big bone or small bone or thin bone, ano bang opposite ng big bone, small bone? Kung big bone man yung aso mo or hindi, it is irrelevant pagka working dogs ang pinag-uusapan. Pero, syempre, gusto natin, pogi yung mga aso natin. Kaya, genetics and nutrition, STN42, and of course, pipili kayo ng magandang puppy from parents. Kung gusto nyo talaga ng magandang aso, big bone yung aso, tingnan nyo yung parents. And of course, grandparents. Kaya kung pipili kayo sa mga aso, mas maganda registered sa IAGD, di ba? Kasi dun sa IAGD, registry natin, makikita nyo yung parents, grandparents, makikita nyo yung itsura ng, basically, kung ano ang laman ng genetics ng aso mo. Okay, kung hindi pa kayo registered sa IAGD, maganda. Kahit na member na kayo ng ibang registry, pumunta lang kayo sa lounge.metaanimals.org or mag-message kayo sa amin, tulungan namin kayo na mag-register doon. It's free. And if you want yung hard copy lang, optional yon, tsaka lang may bayad na 500. Okay, so yun lang po yung masasabi ko tungkol sa big bone, small bone. If you have any other questions tungkol dito, comment below. Kung nakatulong itong video na to, kung meron kayong opposite ideas or other suggestions and ideas, please comment below. Please follow and share our content. And maraming salamat po sa tanong nyo ulit. Sir Prince CJ. Habang ine-edit ko yung video, I also want to emphasize yung importance din ng exercise sa aso. Kasi yung bones nga pala, yung mga legs, ay hindi nga, di ba, puro bone lang, kundi may mga muscles and ligaments and tendons yan. And if your dog is always caged sa maliit na kulungan, nag-a-atrophy yun, ibig sabihin nawawalan siya ng muscle mass, pumapayat yung mga buto. Kaya as much as possible, let your dog roam around as much as he wants to, makipag-wrestling siya sa ibang mga aso as much as he wants to para yung exercise nandun. Yung saglit na 10 minutes, 30 minutes na walking lang, it won't do. Kaya kung gusto nyo talaga maging big bone yung aso nyo, another factor to consider then is yung movements na aso nyo, yung exercise na nakukuha niya during the day.